Samut-saring na usong pagkain ang pumatok sa mga Pilipino ngayong taon. Pero ang mga pagkain daw na magiging katakam-takam sa susunod na taon, ilan sa mga dati na rin nating kinahiligan na nilagyan na lang ng kaunting twist. Alamin kung ano-ano ang mga pagkain papatok sa panlasang Pinoy para sa taong 2014 sa Trending Report ni Valerie Tan. Siksik at puno na iba't ibang lasa ang 2013 para sa Pinoy foodies. Mga kakaibang flavor, cuisine fusion at drinks ang ating natikman. Ramen, tonkatsu at tulad itong kinakain ko na cronuts, ilan lamang ito sa mga pumatok noong 2013. Ngayon dating na 2014, ano naman kaya ang bagong kababaliwan nating mga Pinoy? 2013 actually was one of the best years in terms of food for the Philippines. Ang mga Pilipino raw ngayon, mas adventurous na sa pagkain. Kaya naman ang mahihilig mag-food trip, excited na sa mga mausong chibog sa darating na taon. Isa raw sa papatok sa 2014 ay ang all-day breakfast menu. Dati ng paborito ng mga Pinoy ang ulam, itlog at sinangag breakfast meals o silog. Pero dahil likas na comfort food ang mga ito, hinahanap-hanap daw ang mga ito kahit hindi na oras ng almusal. Sa restaurant na ito sa Taguig, merong eggs benedict with chicken tocino, garlic bangus at ang Pinoy staple na tapsi. Kung ang mga pancakes at mga breakfast food na ito dati ay na-order mo lang hanggang 10 a.m., ngayon pwede mo na silang ma-enjoy umaga, tanghali hanggang gabi. Silogs, timeless yan. It's gonna be the Filipino favorite forever. Pati ang mga customized na pagkain base sa taste mo, pasok din. Ang pancakes, pwede mo nang i-customize ang batter at toppings pati na rin kung ano ang magiging hugis nito. Diba nga sinasabi ng mga magulang natin ng bata tayo na huwag kayong maglalaro sa pagkain, pero dito pwede kang maglaro. Pwede. It's highly advised. Pagdating naman sa dessert, move over ice cream and say hello to gelato ngayong 2014. Yung gelato naman, it's more of the flavors, the way they're playing with flavors. Like most gelato brands are deviating from the usual chocolate, strawberry, vanilla, and they're becoming more creative. Mula sa salitang Latin na gelatus, na ang ibig sabihin ay frozen, gelato ang tawag ng mga Italiano sa kanilang ice cream. Pero kumpara raw sa ice cream, mas masustansya at low-fat pa ito. It's milk-based, hindi siya cream-based. So, our gelato, nagre-range siya from 4 to 8% fat, all natural ingredients. We don't use preservatives, we don't use emulsifiers. Kapag kumakain ka ng ice cream, agad-agad nababite mo siya. Ito talagang parang nagli-linger pa siya. Ang mga flavors nito, kakaiba at nakakatakam. Merong black sesame and taro, red velvet, Thai tea latte, matcha and azuki at ang sumisikat na flavor na salted caramel. All the Filipinos right now, I feel, they're becoming more open-minded to different flavors. Even sa mga restaurants na bumubukas ngayon, you see the cuisine, it's so different now from what it used to be like. You have a lot of Western influences coming to Manila, which I think is also a good thing kasi it just means that the Philippines is really booming in terms of the food cultures. Ako po si Valerie Tan para sa Trending ng News to Go.